Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, yung mga unang nakapanood ng debunk dito, binigay lang kasi sa akin yung timestamp nung nag-request. Kaya yun lang pinagtuunan natin ng pansin. Now, may nag-request uli. Itago natin sa pangalang nag-iisip ako ng hindi obvious eh. Itago natin sa pangalang Jessica. Si Ma'am Jessica. Ma'am kapuso mo, Jessica. Hello, Ma'am Jessica. Tago na sa pangalan Jessica. Ang sabi niya sa akin, hindi mo pa kasi napanood ng buo. Panoorin mo kasi ng buo. Hindi ibubuuin natin ngayon kung ano yung nangyari. Ayon kay Ma'am Jessica. So ito yung video ni Sir Ponggoy, no. Subscribe kayo kay Sir Ponggoy ha kung para sa latest na mga explorations niya at content. So ito yung video. Ano yun? Uy! Andito ako ngayon sa bahay na pula dito sa Batangas. Creepy dito. Ang dami ko kasing nababalitaan na meron daw tikbalang dito. Oh, meron talaga. Marami rito. Nakaranas din ako ng ngingilaw. Ang nangyayari, habang nanguhuli ka, binubulabog ka. Number one, marami ka nababalitaan, maraming nagsabi sa'yo. Or narinig mo lang dun sa isang video. Sabagay, pwedeng sabihin sa'yo nila Sir Joko Loco, diba? Dahil ni tatay, nabalitaan mo dyan sa content ni Sir Just Clint. Babatuhin ng tubig, lalabuin bago maghahapayan ng puno. Talaga naganap dito. Hindi pa ako nakakapasok sa loob ng bahay. Biglang nagloko ang aking ilaw. Wala kasing daan dun sa dun sa unahan. So, dito tayo sa likod dadaan. Hindi ko siya mapatay. Bakit mo papatay? Ginagamit mo nga eh. Tapos papatayin mo. Ano yun? Opo. Di ba? Yung logic pa nga lang, ba't mo papatayin mo yun? Ginagamit mo nga eh. Sasabihin mo hindi mo mapatay. Alam mo yung pakiramdam na nasa gitna ka ng maraming puno, tapos nag-iisa ka, yung feeling mo may mga nakamasid sa'yo, tapos may makikita ka dito sa gilid na parang may mata na nakasilip, tapos biglang marirealize mo, sapot pala yun. Tapos matatawa ka na lang kasi tinatakot mo yung sarili mo. Na-experience mo na yun. Nagdulo ko na yung ilaw ko. Nagbablog lang po. Hindi ko alam kung lumakas yung hangin eh. Ayaw na niya mamatay. Huy! Ano nangyayari sa'yo? Habang Talagang tumigil siya doon. Huy, ano nangyari sa'yo? Habang nakafocus yung gumagalaw na sanga, Sabagay, naikwento ko naman na to eh. Di ba? Napansin ko yung Tama. niya mamatay. Ba't mo papatayin nga yan? Ginagamit mo yan eh. Hindi ko alam kung lumakas yung hangin eh. Ayaw na niya mamatay. Huy! Ano nangyayari sa'yo? Talaga tumigil dun kung kailan gagalaw yung... Hindi, I could be wrong ha. Yan lang naman kasi kaduda-duda every time na may titigilan siya or fofokusan siya sa isang lugar ay biglang may nangyayari. Tsaka perfect pa yung framing dito sa gumagalaw na sanga na to. Dito habang Na ako talagang inaaway talaga ako ng utak ko. Ba't mo papatayin yung ilaw? Ayaw mamatay. Bakit gusto mo mamatay yung ilaw? Gagamitin mo nga yan dahil nag-explore ka, di ba? edit ko tong video to, napansin ko yung pagaspas ng halaman dun sa labas. Ang nakakapagtaka lang dito ay hindi gumagalaw yung halaman na malapit sa akin. Yun lang halaman na yun na malayo ang gumagalaw at ang lakas ng pagaspas niya. Tapos dito, makikita mo Baka malay mo hangin, banda dun lang yung hangin. Pwede naman mangyari yun. Gina-justify ko ha. Baka sabihin nyo naman, pinagdududahan ko, baka banda dun lang yung hangin. Ponggoy na napansin na niya yung halaman. Kaya nga sinabi niya to eh. Hindi ko alam kung lumakas yung hangin eh. Ibig sabihin, nakikita niya humahampas yung malaking halaman na yon, pero wala siyang nararamdamang hangin na humahampas sa katawan niya. Naalala ko. Over-explanation kami ni. Di ba?
hayaan mo na lang yung mga tao yung mag-isip ng explanation na yun. Ang trabaho mo dyan, ipakita mo sa amin yung paranormal. 'Di ba? Pwede mo naman i-explain, akala ko may hangin. Tapos, anong nangyari kasi, over-explanation ka. Sapat na yung malaman namin na may hangin dito. Kaya nga sinabi niya to eh. Hindi ko alam kung lumakas yung hangin eh. Kasi dito, sapat na ito eh. 'Di ba? Tama. Habang ine-edit ko tong video to, napansin ko yung pagaspas ng halaman dun sa labas. Ang nakakapagtaka lang dito ay hindi gumagalaw yung halaman na malapit sa akin. Yun Enough na yon. Okay na yun. Ano mo na yun, i-present mo na yung logic nung pagkakaiba. Ang nangyari kasi, in-over explanation mo pa para talagang gusto mong i-make sure na magigets namin. Yun ang isa sa red flag pag fake ang ginagawa. Ganyan din sila Donsky eh. Over explanation din eh. Yung parang pag may nakita silang ganon, imposible namang may ganon. Eh kasi ganito, ganyan, ganyan. At kung titingnan nyo, di ba? Walang tao dun sa at ano. Di ba, men? Pwede. Ewan ko. lang halaman na yun na malayo ang gumagalaw at ang lakas ng pagaspas niya. Tapos dito, makikita mo si Ponggoy na napansin na niya yung halaman. Kaya nga sinabi niya to eh. Hindi ko alam kung lumakas yung hangin eh. Ibig sabihin, nakikita niya humahampas yung malaking halaman na yun, pero wala siyang nararamdamang hangin na humahampas sa katawan niya. Hindi naman mali ang mag-explain, pero yung over explanation kasi napaghahalataan na yun eh. Ako tuloy yung kwento kanina ni Tatay Kid. Nakaranas din ako ng ngingilaw. Ang nangyayari, habang nanguhuli ka, binubulabog ka. Babatuhin ng tubig, lalabuin bago maghahapayan ng puno. Talaga naganap dito. Ngayon, di ko alam kung saan ako matatakot dito. Doon sa halamang humahampas dahil walang hangin o doon sa halamang hindi gumagalaw kahit malakas yung hangin. Ikaw, ano sa tingin mo? Ang daming ang dami niyang ganap dun sa part na yon. Naman dito. Alam nyo, pag ganito yung nakikita ko, nakakaramdam ako ng kaba, pero nakakaramdam din ako ng excitement. Kasi ito yung paborito kong pasukin. Backdoor? Habang pumapasok ako sa backdoor na ito, nakatatak pa rin sa aking isipan ang mga kwento ni Tatay Kid. Lalong-lalo na dun sa kwento niya tungkol dun sa tikbala. Yung habang nagpapailaw daw siya sa labas, tapos meron mga nagwawasiwas ng mga puno. Siyempre, kamay lang naman ang pwede mong gamitin sa pagwasiwas ng puno. Paano kung mangyari sa akin yun? May hawak din akong ilaw. Natatakot na tuloy ako. Kagaya Ito, Chekhov's gun ito. Chekhov's gun yan pala. Kinuwento sa akin ni, itago na lang sa pangalang Jessica. When you say Chekhov's gun, mahalaga ito mamaya eh. Dahil may plot pala ito. Itong, yung sinasabi niya may daga na bilog, Ito, merong bumungad sa akin eh, kinagulat ko. Daga! Na nakakulong! Dito may nakita akong bote ng beer, mga malilit na kalat gaya ng upos ng sigarilyo, kaisang tubo. Grabe, ang laki ng tubo. Ang galing oh. Ako gusto ko yung ganito, yung may bar. Oo, kasi dito napatigil ako kasi parang may kulang. Parang may hawak ako dito kanina. Siguro nalaglag na lang. Kasi kusina. Talagang pinabatid sa inyo ni Ponggoy na nawala yon. Kasi importante yun mamaya pala. Sa plot. Sabi niya ganun dito, talagang pinapuna eh. Talagang gustong makita gusto ni Ponggoy na manotice nyo talaga na nawala yon. 'Di ba? Gustong manotice ni Ponggoy na nawala yon. Malilit na kalat gaya ng upos ng sigarilyo, kaisang tubo. Grabe, ang laki ng tubo. Ang galing oh. Ako gusto ko yung ganito, yung may bar. Oo, kasi dito napatigil ako kasi parang may kulang. Parang may hawak ako dito kanina. Siguro nalaglag na lang. Kasi kusina. Diba? So nalaman nyo, oo nga no, nawala yun. So kaya napunta yun. So simple lang yung bahay. Liit lang, parang lang siyang bachelor's house. Dito bigla may kumuha ng atensyon ko. Meron ako nakita sa binta. Meron ako nakitang bote ng gamot. Alam nyo naman, marami kong kasamang kulang sa gamot. Kaya parang naisip ko, baka pwede ko ibigay sa kanila. Dito ka nagkaroon ng problem. Kasi nag-adlib ka dito eh. Na nonsense yung sinasabi mo dito regarding yan sa bote ng gamot. Gusto mo lang talaga na gusto mo lang talaga na magkaroon ng dahilan na magbabad dyan. Actually, may nag-comment kasi niyan eh.
Ang nauna pa lang mag-explore sa iyo diyan, sila Sir Joko. Kasi kung babasahin mo, may naipost ko yung sa FB ko. Yung panahon nila Sir Joko, yung bote daw ng gamot na yan, nasa ilalim ng nasa ilalim ito, nasa ilalim ng lababo. Ayan, nakikita nyo ba? Sorry. Ayan, ito yung bote ng gamot eh. Nasa ilalim ng lababo. Ayan, 'di ba? Ayan yung bote ng gamot. So sabi dito sa comment, sabi ni Ann Bernadette Abuda, yung bote ng gamot na hinawakan mo nasa ilalim ng lababo yon. Panoorin nyo video ni Joko Loco. Yung kamay, fake naman kasi marami sila dyan nung pumunta sila. Naglaro pa nga sila. Yan din damit niya. 'Di ba? Ibig sabihin, yan yung damit niya, confirm na hindi lang ikaw ang mag-isa dyan nung time na yon. Nauna mag-explore sa'yo sila, Sir Joko. Kinausap ko rin si Sir Joko na sinamahan ka daw nila dyan. Bagamat, 'di ba? Ito yung capture dun sa video. Ayan, nakikita nyo ba? Yung bote ng gamot nga nasa ilalim ng lababo. Ano ko na nga. Ito. So makikita nyo dito sa screenshot nung unang pumunta dyan, yung bote ng gamot na yan ay nasa ilalim ng lababo ito. Nung si Ponggoy na yung di umano'y mag-explore na, napunta yung bote na yan sa may bintana. Now, hindi naman natin pwede masabi, malay mo yung multo yung naglagay dyan, malay mo multo yung naglagay ng bote dyan. Ito lang, parang lang siyang bachelor's house. Dito bigla may kumuha ng atensyon ko. Meron ako na... Man, bigla may naglagay doon ng bote ng gamot na nagkataon na merong kamay doon sa taas. 'Di ba? Ayon kay Sir Ponggoy kasi, hindi niya napansin yan. Pero napansin niya yung bote ng gamot eh. 'Di ba? Pero hindi niya daw napansin itong kamay na to. Ang sabi niya, habang nagvi-video siya, ito. Inuulit ko, yan. Doon sa kamay, pag may... Doon sa aako nun, kanya na po yun. Oo. Doon sa video kasi, nakaharap ako Doon sa aako na daw na yung kanya na daw yon. Parang hindi niya maitanggi na totoo, hindi niya na fake. Parang tama yung isa nag-comment eh. May nag-comment kasi na hinihintay niya munang may umamin. Tapos sa kanya ngayon sasabihin, depende doon sa aamin, saka rin siya aamin pag umamin yung kamay. Kung sino man yon. camera nun. So, di ko talaga nakita yung time na nagbablog ako. Pero na-edit ko yun. Meron talagang comment doon na bakit hindi nakita nung nag-edit. Nakita ko po talaga yun nung nag-edit. Hindi ko lang talaga siya sinabi. Hindi ko pinost yung paliwanag ko doon sa video. Oo, kasi... Tingnan mo, doon sa halaman nag-over-explanation siya eh. Pero dyan hindi siya nag-over-explanation, di ba? Kasi... I have a plan to make. I have a plan to make daw. Ano yung plan na yon, di ba? So, ito yung balik tayo doon sa video. So, nakita niya pala ito during editing na. Pero that time na nagsushoot, hindi niya daw nakita niya lang itong bote, no? May napansin naman pala siya sa bintana, yung bote lang during editing. Kaya mahirap na talaga paniwalaan kung anong sinasabi. Tapos nag-post pa yan, kino-confirm niya na hindi tikbalang yung inedit niya na nga itong post niya sa community eh. Ito inedit niya na itong post niya na to. Ang sabi niya naman dito nun, kung ako ang tatanungin nyo, hindi ako naniniwalang kamay ng tikbalang yan. Baka may gusto lang manakot sa akin. Implying na merong ibang gumawa na beyond ng control niya. Parang may tinuturo siyang ibang gumawa para just in case na may mabuking na tinakot lang ako niyan eh. Hindi ko alam eh. Pero alam natin ka-bullshitan lahat yon na pag nagsinungaling ka at hindi mo maamin, gagawa ka uli ng isa pang kasinungalingan para, alam mo yon,
para pagtakpan yung kasinungalingan na ginawa mo ng una. Wala namang masama dyan kung aaminin mo. Mas maganda ngayon para at least yung mga tao aware na hindi naman talaga totoo. Kasi pag hindi mo inaamin to men, magdadamay-damay yung mga nakasama mo dyan eh. Dahil ikaw na meke, ibig sabihin sa ibang video nila, paano kung totoo na yung na-capture nila sa video nila? Iisipin na lang may nananakot talaga dyan, sabi ni Ponggoy. 'Di ba? Kaya hindi natin pwedeng pagkatiwalaan yung ebidensya nila Just Clint, nila yung mga kasama mo dyan, nila Sergio Coloco. 'Di ba? Kasi sabi ni Ponggoy may nananakot lang daw dyan, hindi naman daw tikbalang. Patay na. Wala na. Dahil sa kasakiman ng isang YouTuber. Just imagine nasa ilalim ng lababo na punta diyan. Ano yan? Dinala ng tikbalang diyan? Pwede, 'di ba? Kung hindi si Ponggoy naglagay niyan para makita yung bintana, ano yan? Dinala ng tikbalang diyan? Para makita niya? Anong idadahilan? Kahit sinong tao, yung unang nag-explore diyan, dinala diyan, nilagay diyan. Anong purpose? Bakit ilalagay diyan? Tapos, dahil nakalagay diyan, kailangan yan talaga ang mapansin mo na nandyan sa bintana kung saan nandun yung kamay. Di ba? In-inspection ko no? Ngayon, ang tanong naman ng iba, kung tao yan, paano naman? Nasa taas yung kamay niyan. Paano niya magagawa? Pumunta ako sa video ni Just Clint. Nakita ko kasi sa video ni Just Clint na may pwedeng tungtungan sa labas. Na doon siya nakatungtong pero yung kamay pwedeng i-reach out papunta doon. Kaya pag napunta ako diyan, iduduplicate ko talaga yung yung nangyari na yan eh. 'Di ba? Ito kasi pintuan ito eh. Ito yung saradong pintuan. Banda dito sa kaliwa, yung bintana ko sa may kamay. Pwede kasing tumungtong dito sa may terrace at iganon yung kamay dun sa taas. Well guys, sobrang daming gamit na naiwan dito. Ayun ito yung saradong pintuan na yun. Ang bintana nandyan. Pwedeng tumungtong kasi dito yung tao at ganunin yung kamay niya, iganon doon sa bintana. Dito siya tutungtong. Sa labas pa lang. Ito ata yung parang terrace nila. Didiretso na sana ako sa loob kaso may nakaharap. Ayan ito yung bintana kung saan nagpakita yung kamay eh. Kasi nandito yung pintuan eh. Kung titingnan mo dito kay Ponggoy, ito yung Simple lang yung yan yung pintuan, ito yung bintana. Kung nasa labas ka ngayon, ito yung pintuan, ito yung bintana na yon. Dito nakatungtong yung nananakot sa kanya at dyan yung kamay. Diba? Gets na? Anyway, nakuha niyo na yung concept, yung point. So balik na tayo dito kay Sir Ponggoy. Pwedeng tumungtong yun sa labas. bahay. Liit lang, parang lang siyang bachelor's house. Ito yung bintanang sarado eh. Ngayon pwedeng nakatungtong sa terrace yung tumutungtong at ginanon yung kamay. Na may kumuha ng atensyon ko. Meron ako nakita sa binta. Meron ako nakita. Diba? Dinami-dami ng pwedeng bigyan mo ng attention at na-flashlightan mo pa, hindi niya talaga daw napansin itong kamay. At yung bote talaga na lumipat dyan ang napansin niya. Bote ng gamot. Alam niyo naman, marami kong kasamang kulang sa gamot. Kaya parang naisip ko, baka pwede ko ibigay sa kanila. Dami akong kasamang kulang sa gamot, baka pwede ko ibigay ito. Nonsense, di ba? Bote lang yun, hindi naman gamot yan, men eh. Siguro galing to dun sa mga dating nakatira dito. Usually yung mga gantong gamot, mga vitamins, o kaya yung mga maintenance. Usually yung may mga sakit ang mga gumagamit dito, o kaya yung mga galing sa operasyon, di ba? Nonsense yung mga pinagsasabi niya, Lapit lang. So ang gagawin natin dito, baka Kontak na ng mukha mo yung hindi mo nakita, men. Sabagay. Hindi, sometimes ako din, kahit mismong nasa harap ko, hindi ko na makita. Pero may dala-dala ka pang ilaw eh. Posible talaga hindi mo makita yan, men eh. Tsaka yung katwiran na baka may nananakot lang, obviously hindi effective kasi hindi mo naman nakita, hindi ka na natakot eh. Nakakompleto ka ng mo eh, ng content mo eh. Kung gusto kang takutin yan, katulad nung sinasabi mo na baka nananakot lang, kakalabog yan sa mismong pinto pa. Kukunin ang attention mo niyan, hindi ganyan. lang tayo.
ghost tube kasi maliit lang. Tingnan natin. Ang dami kasing cuts ng ano mo, no, mo sir eh, ng video mo eh. Yung anyway, pagpatuloy natin. Kung may makakausap tayo. Kasi meron daw dito Mag-ghost tube daw siya. pinamamahayan ng mga may tumunog. May pinamamahayan daw to ng ano ng mga elemento. Alam mo yan, pag matagal na yung bahay, 'di ba? Medyo may mga espiritu o elemento na. Yan. Ano to? 6 feet. 6 feet ang taas bago pumasok. Ewan ko ba dito kay Pongo? Pag ganun- Feeling ko hindi to gumraduate ng grade 2. Ayaw mo na magbabasa bago mag-react. Allow at least 6 feet physical distance. Ano ba to? Dating hotel? Oh. Di ba? Sabi sa inyo eh. Lumipat diyan yung ano eh, yung laruan, di ba? Yan yung kaninang sinabi niya na ano, ito. Kaya sabi ko sa inyo, Chekhov's gun ito eh. Chekhov's gun itong Mga nagwawasiwas ng mga Diba? Siyempre, una, importante kasi sa plot ito. Itong laruan na to. kamay lang naman ang pwede mong gamitin sa pagwasiwas ng puno. Paano kung mangyari sa akin yun? May hawak din akong ilaw. Diba? Takot na tuloy ako. Kagaya nito, mayroong bumungad sa akin kinagulat ko. Parang talagang kailangan i-focus mo na yun dahil mangyayari yan mamaya sa susunod na story, 'di ba? Mangyayari yan sa susunod na istorya. Daga! Na nakakulong! Hindi niya muna pinansin yan, Ito may ano? nakita akong bote ng beer, mga malilit na Tapos nakita nyo may cut na, 'di ba? After mangyari yung cut na yon, wala na diyan yung kinagulat ko. Daga! Nako, nag-message na sa si Sir Ed, sino daw yung Ponggoy? Na nakakulong! 'Di ba? After niyang magganyan, nag-cut ano? Ito may nakita 'Di akong ba? Boom, nag-cut na. Ngayon, bote ng paglingon beer, niya, mga malilit na kalat gaya ng upos ng sigarilyo, kaisang tubo. Grabe, ang laki ng tubo. Ano, ang galing oh. 'di ba nag-cut na no? Ganito, yung may bar. Tapos paglilingon siya, wala na doon. So ibig sabihin, hindi pa siya nakakapasok dito sa main house. Granting na may nag-prank sa'yo. Kasi yun ang sinasabi mong dahilan. May nag-prank sa'yo, no? Hindi mo man lang ba naramdaman na may kumuha niyan habang nandyan ka pa sa part na yan? Hindi ka pa nakakapasok. Maliit lang naman yung bahay, men eh. Tama ako? Hindi mo naramdaman yan? Hindi, pwede, no? Bibigyan kita ng lusot. Malay mo, nakatalikod ka ng mga yan, tapos yung mga nagpa-prank sa'yo, total, malapit naman sa pintuan eh, di ba? Baka biglang ginano nung nag-prank sa'yo. Pwede naman. Di ba? Malay mo, kinuha nung nag-prank sa'yo. Habang nandiyan ka pa, nakatalikod ka siguro niyan kaya hindi mo naramdaman. Dito napatigil ako kasi parang may kulang. Parang may hawak ako dito kanina. Siguro nalaglag na lang. Kasi kusina, tapos dito lalagyan yung pagkain. So simple lang yung bahay. Liit lang, parang lang siyang bachelor. So, balik tayo doon sa 45 ha. 345. Kasi pinakita ko lang kung paano nandoon yung ano yung laruan na yon, tapos biglang nawala. Kasi nawala yung laruan na yon, nandun pa siya doon sa lugar na saka lang siya pumasok doon sa parang pinakasala eh. 'Di ba? Saka lang nakita itong kamay na to na obviously panay ang video niya diyan sa part na yan. Ghost tube kasi maliit lang. Tingnan natin kung may makakausap tayo. Kasi meron daw dito na pinamamahayan ng mga may tumunog. May pinamamahayan daw to ng ng mga elemento. Alam mo yan, pag matagal na yung Diba? bahay, Tapos, diba? Medyo may Nandiyan ka na sa nakaharap ka na diyan men eh. tube kasi mga may tumunog. May mga espiritu o elemento na. Yan. Ano to? 6 feet. 6 feet ang taas bago pumasok? Ewan ko ba dito kay Ponggoy? Feeling ko hindi to gumraduate ng grade 2. Ayaw mo na magbabasa bago mag-react. Allow at least 6 feet physical distance. Ano ba to? Dating hotel? Oh, Tapos nakita na dyan lumipat, no? Hindi mo lang ba, kung may nagpa-prank sa'yo niyan, hindi mo ba nahahalata yan na biglang pumasok yan? Sabi mo kasi may nagiinuman sa labas baka yun ang gumawa niyan eh. Hindi ba mag-iingay kahit man lang yabag ng paa, hindi mo, mararamdaman mo yung maliit yung bahay eh. Na biglang nilagay dyan. Tapos ang pinaka absurd pa na sinabi mo,
Parang may bumulong. Parang may bumulong. Narinig nyo? Dito ayokong takutin ang sarili ko. Posible naman na dalawang laruan lang yan na nasa magkaibang lugar. Ang gumugulo lang sa isip Diba? Dalawang laruan lang daw. Di sana i-check mo kung dalawang laruan. Kasi pag may nangyayaring ganyan, hindi ba same lang yan? Diba? Pwede naman ganun eh. Hindi lang ba same lang yan? Tingnan ko nga, ito yung katulad nung Dapat i-check mo yan, men eh. Pero dito kasi, kahit saan natin tingnan, sir, tinatanga mo kasi kami mga viewers mo eh. isip ko ay yung ungol na narinig ko bago ko hawakan yung bola. Narinig nyo? Ikaw, ano sa tingin mo? Baka dalawa. Tingin ko, kasi yung sa mga ginagawa mo pa lang dito, hindi ka panipaniwala eh. Maaring hindi ko mahuli kung sino yung humihinga na yun. Pero kanina pa yung boses na yan, men eh. Yung doon sa umpisa pa lang, di ba, may umuungol na agad doon sa video mo. Tapos ngayon, meron pa rin uli. Hitik na hitik ang video mo, men eh. Di ba? Hindi ko naman sinasabing imposibleng mangyari yon. Pero dahil may halo ng fake, ito yung sinasabi ko eh. Paano pag may tunay nang nangyari sa video mo? Then nahulihan ka ng kapekean na ginagawa mo dyan. Ano yon? Ini-expect mo pa rin ba maniniwala yung mga bulong-bulong na yan? Sa totoo lang, pwede kong tanggapin as EVP yun eh. Yung gumanon, yung bumulong. Kaya lang, nagkaroon na ng doubt dahil doon sa ginagawa mo eh. Diba? Tapos may magtatanong pa doon sa comment section nito, doon sa live chat, sino daw kasi ba nagtaas ng standard ng pag-ghost hunting? Abay, kailangan talaga mataas ang standard natin sa pag-ghost hunting. Nagtataka nga ako sa inyo yung nagpapababa, hindi nyo kini-question eh. Baliktad ang utak eh. Nagagalit pag tinataas yung standard. Ano bang klaseng pag-uutak meron kayo, men? Oo. Baka nakita ko na yun sa doon sa may pinto. O, di check mo. Ang problema, hindi niya i-check. Di ba? So ito po yung kama. Noy. Ano yun? Di ba gumulong Dito medyo nagpapanik na yung utak. Isa lang ang nasa isip ko. Pero ang chinek niya, yung pa rin. Yung sala pa rin. Style Kuya Red, ito men eh. Dahil tinur mo kami, alam natin kung nasaan yung bote na yun. Kayo, alam nyo kung nasaan yung bote? Di ba nandun sa may kusina yung bote? O bakit paglabas ni Ponggoy, ang itututok niya yung camera, Isa lang. dito niya itututok, nawala dyan yung bote. Bakit dyan mo itututok yung camera? Nasa isip ko, na bote ng beer yung tumunog. Dalawa lang ang naiisip kong dahil. Tapos saka mo ngayon titingnan dyan. Di ba illogical, men? Ano ba? Tapos sasabihin mo, pinrank ka lang? Alam naman natin lahat na nandyan yung bote eh. Kasi nung pagpasok mo dyan, tinuro mo na kami dyan. 5 minutes to I-review ulit natin. Dito may nakita akong bote ng... May nakita kang bote dyan. Alam natin na nandyan ang bote, men! Tapos nung gumulong yung bote, ano ba naman ito ginagawa mo, Ponggoy? Tapos sasabihin mo, ibibintang mo sa iba na pinrank ka? Oo. May narinig kang bote. Nakita ko na yun sa doon sa may pinto. So ito po yung kama. Noy. Gumulong ang bote. Nasaan ang bote? Mga fans ni Ponggoy, nasaan ang bote? Nasa kusina, di ba? Tingnan mo kung saan niya itututok ang camera. Ano yun? Binibigyan niya ng time na makaalabas yung Nagpapanik na yung utak. Isa lang ang nasa isip ko. Na bote Ba't mo titingnan dyan? Ano ba? ng beer yung tumunog. Dalawa lang ang naiisip kong dahilan. Yung una, sumigaw ako, may pusa sa loob. Nagulat, dali yung bote, kaya tumunog yung... Tsaka isa pa, men, mahahalata mo yan na may nagpagalaw niyan kasi ang layo ng bote, may chance pang tatakbo palabas yan eh. Dalawa lang naman ang pwede mong palabasin dyan. It's either totoong paranormal yan, pero kiniklaim mo na sa pag-amin mo, pinrank ka eh. Hindi mo madiretso kung ano ba talaga. Once and for all, ano ba to? Pineke ba talaga to? Or prank?
Kasi kung prank to, malabo eh. Malalaman mo yan na may nagmamanipula niyan dahil tatakbo pa yan from dito palabas. Ewan ko ba? Eh kayo, bahala kayo kung maniniwala kayo, no? Kama. Noy. Pangalawa, meron na palang tikbalang na lasinggero sa loob. Nagalit, binato yung bote. So, tabi-tabi po. Nagbablog lang po. Ito yung taas. Meron taas dito. Sana wala kayong makita dyan. Dito napapaisip ako kung ano tong mga... May tatlong duwende. Ito pala yung tatlong duwende na tinutukoy ni Ma'am Jessica. Itago natin sa pangalan Jessica. Kadwende na yan, ah. Yan. Hindi ko alam kung anong meron dyan. So, mag-ano tayo? YouTube. Pagka nakapunta ako dyan, isa yung sa sisilipin ko. May mahaba akong tubo eh. Na selfie stick eh. Titingnan natin kung duwende ba talaga yun. Yan, parang medyo maliwanag. Parang may ano? Parang bigla akong may narinig na kalos. Tao ba dito? Tao dyan? Tao dyan. Parang kasi ano ah. So alin man siguro dito sa dalawa, baka ayun, may bote, tunog bote. Kung Obviously, yun yung nagbago ang pwesto eh. narinig nyo. Tapos may ungol tayong Sa dalawa yung tumunog, nagbago ang ano nung isa. kanina. Mas lalong komplikado yun nandun sa loob ng ng cabinet. 'Di ba? Mas maririnig mo yun. Wala namang... Oh? Grabe ang ano dito. Ang creepy, Ponggoy. Ang creepy. Hindi ka na nakapagsalita eh. So, ang gagawin talaga natin dito ay mag-ghost tube. Maliit lang eh. Di ba? Tapos ang sinasabi mo pa, explorer ka, pero nag-ghost tube ka. Kasi may ano dyan eh, may difference daw pero tingin ko parehas lang naman explorer eh. Ghost hunter, tsaka explorer. Pagka explorer ka daw kasi, hindi ka naman ghost hunter. Para bang sinasabi nyo, may reason ka ng mameke pagka ikaw ay explorer lang. Mali pa rin. Kahit nasabi mong explorer ka lang, pag nameke ka pa rin nun. Hindi pa rin truthful yung video mo. Kahit ano label mo, para ka naman si Third Eye eh. Ganyan din ang dahilan ni Third Eye nun eh. Hindi daw siya ghost hunter. Explorer daw siya. Pero nakalagay dun sa profile niya, ghost hunter. Ano ba? At dito nga, isa-set up ko na ang camera para makapag-ghost tube na tayo. Hindi ko alam kung ano. Yan. Dito tayo. Hindi natin kailangan ng mic kasi siguro rinig naman ako. So ayan na nga, nakabukas na ang ghost tube natin. Tapos kumakain ako ng prutas kasi medyo nagugutom na ako. Meron lang ako ipinagtaka dito. So nakikita nyo naman, kumakain ako ng kayat-kayat. Pero kung mapapansin nyo, may nalaglag. Diba dapat ang laglag yun sa diretso lang? Bakit lumiko? Tsaka kung buto yan, bakit parang nung bumagsak ang lakas? May naapakan ka doon. Yung pag ano kasi nun, pagkalaglag nun, kahit sa dahon nangyayari yan eh, paglaglag mo, pag gumanyan yan, syempre may resistance pa rin yung hangin. Liliko pa rin yun. I don't think na may paranormal doon. 'Di ba? Kahit pa na paranormal yan nangyari yan, mau-overpower yan ng pamimiki mo. Ito yung sinasabi ko eh, parang wala ka ng ganang maniwala doon sa nangyayari. Actually, pwede ko namang isipin na paranormal din yun. Kaya lang eh, 'di ba, doon sa pamimiki na ginawa mo dito, wala nang credibility eh. Saan? Tagal-tagal nung panahon. Hindi mo maintindihan. Daw. Hindi mo maintindihan. Ano pong hindi ko maintindihan? Marami talaga akong hindi maintindihan dito. Ang dami na nangyayari. Sabi ni Kuya Kid, di ba? Na may tikbalang dito na nagpaparamdam. Hindi ko malaman kung totoo ba yung nasa isip ko o guni-guni lang tong lahat. Nagkunap. Safe pa rin siya mag-deliver, parang hindi niya kino-confirm or dinideny. 'Di ba? Pero obviously kasi gusto niyang palitawin na paranormal din. Pero para hindi siya masita na totally namimeke,
medyo i-skepticin niya ng konti, 'di ba? Na obviously, yung pagiging skeptic niya hindi naman nagfi-fit dun sa gusto niyang palitawin. Nagkamot! Ako po, nagkakamot. Hindi. Baka yung gamot, pangkamot. Diba? Kamay ang ginagamit ko pangkamot. Kayo po, anong ginagamit nyo? Ako kasi, kamay ang ginagamit ko kapag nangangati ako. Yung iba, daliri ang ginagamit nila kapag nangangati sila. Ito kayang kausap ko, anong ginagamit niya pag nangangati siya? Ikaw, ano sa tingin mo? Hello? Hinan mo ang boses mo. Hinaan mo ang boses mo. Sorry po. Diba kanina nung sumigaw ako, tumunog yung bote nung nandun ako sa kwarto? Hindi Information bias. kaya yung sinasabi ni GhostTube. Hindi po nila tayo maririnig pag hinaan ko yung boses ko. Hindi sa'yo alis. Hindi siya aalis. Hindi ko naman po pinaalis. Dito, subukan natin bigyan ng kahulugan yung sinasabi ni GhostTube. Kasi base sa mga napanood ko, ay From his own words, siya lang yung nagbibigay ng kahulugan doon. 'Di ba? Naalala niyo experiment natin na gumamit tayo ng GhostTube na nagsasalita naman talaga 'yan. Kahit anong gawin mo. Sometimes ang binubuga ng mga GhostTube ay generic sa isang haunted place. 'Di ba? May nagsasabi nga sa akin, annoying daw ako, tapos bored daw, na nagfi-fit naman talaga sa akin. Pero it doesn't mean anything. Random lang na words na binubuga talaga. ay tungkol sa tikbalang yung nandito mismo sa lugar na to. Tapos sabi nung isang residente dito ay may tikbalang daw talaga dito. Ngayon naisip ko, kung yung tikbalang ay nambubulabog ng mga taga rito, syempre 'di ba susubukan ng mga taga rito na paalisin yun. Kaya siguro sabi ni GhostTube, hindi siya aalis. Baka yung tikbalang ang sinasabi dito. Hindi siya ganun ka-creepy. Medyo parang sapang kong no? Di ba? Kita ba ako sa camera? Baka man di ako kita sa camera mamaya. Hindi ko kita. Krimen. Good. Ha? Krimen. May nangyaring krimen. Anong krimen? Krimen siguro ang dahilan kung bakit biglang naging abandonado tong bahay na to. Manifest. Manifest. Krimen ang nagmanifest dito. Ang bobo mo rin ponggoy minsan. Feeling ko, krimen ang dahilan kung bakit Ay, nako. nababalaghang nangyayari dito. Ano pong ginawa? Bird. Siya rin ang nagro-roast sa sarili niya, no? Pagka feeling niya alanganin yung... Wala kang solid na na tinutuntungan eh. Pag alanganin yung sinasabi mo, ikaw din ang tumitira sa sarili mo. Wala naman akong ibang nakitang kulay berde dito. Kung hindi yung cabinet sa ilalim ng lababo, yung pader sa likod ng bahay, saka yung hamba o yung gilid ng pinto dito sa may sala. Bukod doon, wala na ibang berde dito kundi yung utak. Padirab. Nagpapahirap. Ang hirap niyo naman po kausap eh. Pinahihirapan niyo rin ako eh. So, berde, krimen, ang nagmanifest. Yung berde nagpahirap. Mahilig. Mahilig, ay! Nung narinig ko yung salitang mahilig, dalawang bagay lang ang pumasok sa isip ko. Mahilig makipaglaro yung tikbalang o baka ako yung tinutukoy nito. Mahilig din kasi ako sa mga laro na yan eh. Gusto ng humalis. Dito medyo kinakabahan na ako. Kasi mismo si GhostTube na ang gustong umalis. Parang merong magaganap na hindi ko aasahan dito. Yata. Nagpapasakal yun na siya, no? Hug. H-A-G. Di ba ang ibig sabihin nun, mangkukulam o pangit na mangkukulam? Not exactly. Ang hag, old lady. Old lady. Kaya nga pag sinabing, old hag syndrome, sleep paralysis yon, may nakikita ka matandang babae, not necessarily mangkukulam. Diba? Pero kadalasan yun, description kasi ng mangkukulam yun eh. Ano itsura ng mangkukulam? Hag. Huwag niyo po akong yakapin. Iba na lang. Hag daw yakapin. H-A-G. Minsan lang ako mag-solo explore, yakapin mo pa ako. Ha ha ha, Ponggoy. Ibang hug yung sinasabi mo. Ano ba kayo sasabihin? Baka may mensahe kayo? Mauubos na po yung yung cotton candy ko dito. Ano ba to? Kayat-kayat. May mensahe po ba kayo? Gusto niyo nang umalis? Paano kayo matutulungan? Pwede na po ba pag nagdasal? Operasayan. Ano daw? Operasyon.
Sa ospital po ang operasyon. Di ba may bote ng gamot tayong nakita kanina? Baka. Confirmation bias. Pipilitin niya na idugsong yan. Di ba? Sa ospital po ang operasyon. Di ba may bote ng gamot tayong nakita kanina? Baka. Yung dating nakatira dito ay galing sa isang operasyon. Talaga pinili. Magsasama ako ng ano. Sa bagay, ano? Yun. Merong lumabas na anino dito sa gilid ko. Sabay ng kamay mo, min eh. Baka kamay mo yung nag-cause nun. Mo yun. Merong lumabas Sabay ng kamay mo eh. Anyway, anino dito sa gilid ko. pagpatuloy Alam lang mo, natin. iniisip ko kung paano nangyari to eh. Wala namang insekto. Wala namang lumilipad. Ano yan? May tumabi sa akin? Balang kaya yan? Holy shit! Anak lang patama. Body. Multo. Hindi, ano? Ano tawag dito? Gumalaw yung kamay niya nung una kasabay. Balang kaya yan? Diba? Tapos ginalaw niya uli yung kamay niya, hindi nakita. Now, ito naman yung theory ko dyan. Sige, wait lang, manood muna tayo. Kasi gumalaw na yung kamay niya, hindi naman nagkaroon ng shadow eh. To be fair naman eh. Diba? Gumalaw yung kamay niya, hindi nagkaroon ng shadow. Mamaya makita. Multo. So, bigla nagsabi ng bote, ano? Anak lang patama. Body. Multo. Bote. Bote. Tumunog po yung bote kanina. Kayo po ba yun? Eto na sinasabi ko. Binanggit na yung bote. Yung bote, yung kaninang gumagalaw o yung kaninang tumunog kanina. Ano kayong binabalak sa akin ito? Kinakabahan na talaga. Isang sagot, isang tanong na lang, isang sagot na lang po. Kayo po ba yung sa bote? O ano po bang nandito? Multo? Wala talaga sumasagot. Excuse me po. So magpapaalam na po ako. Kung ayaw nyo sa akin, Tap and pay. no. Ano sabi? Tagumpay. Tagumpay. Pakinggan mo. Pakinggan ko. Ano pong pakikinggan ko? Ito, kamay mo na yan. Kamay mo na yan. Nakita naman yung ulo mo eh. Pakinggan ko. Yung shadow eh. Ano pong pakikinggan? May theory ako doon sa isang shadow kanina eh. Ano pong pakikinggan ko? Kasifin mo ako. Uy. Sabi sa inyo eh. Uy. Kayo po ba yon? Ito, kapag ito hindi na ako naniniwala na ikaw ay pinrank. It's either kilala mo na kung sino yung gumalaw na shadow na yon o hindi. 'Di ba? Ang sinabi mo, hindi mo diniklarang paranormal, ang sabi mo may nagprank sa iyo eh. Nakaharap ka na dun, men eh. So kung pinrank ka diyan, kilala mo na kung sino yung tao na nagpagalaw ng bote na yan. Nasa harap mo na. Dalawa na lang ang pagpipilian natin yan. Kung idideklara mo talagang paranormal yung paggalaw ng bote na yan, or totoong tao yung shadow kanina na na-capture. Na yun yung nagpagalaw ng bote mo. Eh kayo, mamimili na lang kayo. Paranormal ba yan? Pero ang sabi niya kasi, pinaprank lang daw siya eh. Mukhang may nanluloko daw sa kanya eh. Eh kayo, bahala kayo kung tatanggapin nyo yan. Ano? Sabi niya, nagpula oh. Nagpula yung ano. Pili ko gumalaw talaga yan. Nakita nyo? Pakinggan mo. Ayun nga po, nakita ko yung bote. Sige po, aalis na po ako. Yan na kayo. Teka lang. Nanginginig ako. Hindi namin nakita yung ano eh, yung kung paano gumalaw yung bote. Nakita namin, nasa motion na siya. Pero yung from steady, tapos gumalaw, hindi naman nakita eh. Pero clue natin yung shadow, no? Kung kaninong shadow man yun, eh, bahala kayo. Muna yun dyan. Teka lang po. Lilinisin ko po yung kalat ko. Yan. Naka-frame. Teka. Ngayon, may magsasabi, bakit sa bakit sa ghost tube?
Nasabi yung bote, nakakagilalas naman yun. Kapag full version kasi yung yung GhostTube mo, pwede kang mag-upload ng sarili mong words dyan. Pag full version yung gamit mo, pag nag-subscribe ka dyan, nakita ko kanina yun eh. GhostTube subscription. Kapag full version yung gamit mo, pwede ka mag-upload ng sarili mong word. Kaya napapansin nyo yung kay Boss Rino, nagsasalita ng kalbo. 'Di ba? Yung benefits ng subscription. Tingnan natin nga dito. Pagka nag-ano ka ng GhostTube na premium, subscription na siya, no? Dati babayaran mo lang. Ayan, oh. Ito yung mga benefits nito. Dali, aalisin ko muna yung filter. Oh, ang sabi dito, pwede ka nang mag-record ng unlimited videos. Record for longer than 30 seconds daw. Increase the dictionary to 1,000 words. Pwede ka mag-customize ng boses. Pwede kang i-customize yung dictionary para makapag-add ng words of your own. Di ba? Pwede ka na maglagay ng words mo. Kaya pag GhostTube talaga hindi talaga siya reliable. Pwede mo naman siguro yan na pang ghost hunt pero for fun. Pero yung magsisik ka ng truth, hindi talaga, hindi siya advisable. Opo, ayan na po. Opo kayo magalit. Tabi-tabi po. Ayan na po. Tinapon na lang dun yung no? Narinig yung sinasabi nyo? Sige po. Ayos na po. Wala pong susunod Okay guys, dito na muna tayo. Babush. Yo, syempre hindi pa tayo tapos. Magre-recap tayo ng video. Actually, alam mo yun, medyo skeptical ako sa mga pangyayari dito sa explore natin eh. So una, bago pa lang ako pumasok, may kumalos ko. Patay. Alam niya lahat yung mangyayari, Ano yun? So, medyo normal yun doon kasi may mga baka naman yun, di ba? Nabahan lang ako nung nag-edit kasi wala akong nakitang baka doon sa video. Possible, skeptical ako, di ba? Pero, nag-edit na siya nung part na yan, tapos na yung editing. Akala ko katatapos. Pero yung suot mo ba? Same yung suot mo, men eh. Hindi mo pa na-edit yata ng time na to. Ayun, di ba yan din na suot mo nung naka-black ka rin? Maliban na lang kung marami kang damit na black. paano kung hindi? Sumunod na nangyari doon, yung... Ang technique na ginagawa ni Ponggoy ganito eh. Ipapakita niya na skeptic siya muna. Pero bibigyan kayo sa isip nyo na kailangan maniwala kayo. Reverse psychology ang ginagawa niya. Uy, skeptic ako, hindi pero kailangan maniwala kayo, di ba? Tapos nung na-upload to, nagka-bookingan, biglang sinabi, pinaprank lang daw siya nung nandun. Come on. Yung paglipat ng laruan na yon, di ba? Yung paglipat ng laruan, kung iisipin kung paranormal yon, pwede yung siguro tinulak, no? Tinulak yung laruan galing doon sa lababo. Yung bilog yun na may sinasabi niya parang may daga sa loob. Pwede yon tinulak. Para sa akin, pwede ng paranormal yan. Pero yung from doon sa lababo, lumipat doon sa kabilang kwarto, doon pa sa ibabaw nung parang shelf, hindi nakapanipaniwala yun, men. Kahit kailan, kahit paranormal pa, hindi magte-teleport ang object.
At nandun ka eh, napakaliit ng lugar para maisip mo na bigla na lang pumunta yun doon. Pwede siguro paranormal, nakikita mo yung laruan na yun na lumulutang at lilipat doon sa kabila. Pero I doubt kung may ganong kalakas na multo, no? yung hahawakan yung bola. Just imagine ko ilang energy ang gagawin nun. May mga reports na nakagawang multo nun, pero bato-bato lang. Hindi yung talagang lulutang na ganon, tapos dadalhin ng walang kaingay-ingay, tapos ipapatong dun sa shelf. Kagaguhan naman yun, men. 'Di ba? Kahit na anong paranormal ang isipin ko, hindi magagawa ng multo yon. Yung mag-teleport ng bagay. Pwede yan, binato. Pinagulong. Pero yung from lababo papunta sa shelf, ang daming proseso nun. Ang makakagawa lang nun, yung may kasama ka na nakapture yung anino. Anyway, bahala kayo, no? Kung maniniwala po kayo dyan, bahala po kayo. Wala naman pong problema. 'Di ba? Kung maniniwala kayo, go ahead. Go ahead. Kalayaan nyo yan. Sinasabi ko lang talaga, bullshit to. Actually nga, umaano na siya eh. Nagdadahilan na siya na baka daw pinrank lang daw siya eh. Na kung tutuusin na talagang kung totoong nangyari yan. Paninindigan. Alam mo naman kung may ibang tao doon, mararamdaman mo naman yun eh. Na may ibang tao doon eh. Di ba yung kamay na nakaganon? Pag bumaba yun, maririnig mo yung yabag nung pagbaba nun eh. Doon sa may terrace. Pero bahala kayo, no? Nasa sa inyo pa rin yan, mga kababayan ko. So, yun lang po. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye.